na Interpol na pupunta sa bahay ko, no? Ang mangyayari po dyan, padadaanin nila sa Dutch police at ang Dutch police naman sasabihin ng immigration, how are you? Mabuti po na ang kalagayan nyo. Ika-66 day na ata mula nung kiniyat nila Tatay Digong at ngayon po nagkakaroon ng napakalaking marcha ang mga supporters si Tatay Digong. At kanina lang po, kasapi kami sa marcha, tumigil po kami sa ICC, nagbigay kami ng petisyon na nagsasabi na dapat palayain ang Tatay Digong dahil siya po'y kinidnap at hindi dapat na magtuloy ang jurisdiction ng hukuman dahil ang kidnapping po ay illegal. Magtitipon-tipon po kami muli sa Malifield, parang luneta yan dito para sa mas malaking pagtitipon. Pero dumaan muna kami dito sa Duterte Street dahil alam namin na marami pong mga nagmamahal kay Tatay Digong na bumisita. No? Pero maya-maya po, magmamarcha uli kami papunta doon sa Malifield at sasamahan namin yung ibang mga Pilipino. Well, dalawang bagay po ang sasabihin ko ngayon. No? Unang-una, nabago na po ang messaging ng ating mga kababayan. Ang kanilang panawagan, palayain si Tatay Digong dahil siya ay kinidnap. Ang kidnapping ay illegal. Ito'y labag sa kanyang karapatang pantao ng due process na nakaukit din sa European Convention on Human Rights. At dahil siya po ay nasa Europa, importante po na bigyan buhay ang kanyang karapatan to due process. Pangalawa, yung hindi pagpresenta sa kanya sa hukuman sang-ayon din sa tratado ng Rome Statute ay paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Now, ang panawagan ngayon ng taong bayan dito sa Europa para sa kanilang gobyerno sa Netherlands na siyang nagkukulong kay Tatay Digong at ang mga gwardya ay mga Dutch employees na palayain siya dahil bilang isang bansa na kasapi doon sa European Treaty on Human Rights, may obligasyon siya na protektahan at itaguyod ang karapatang pantao ni Tatay Digong to due process na ipinagkait sa kanya nung siya po ay kinidnap. So hindi na po kami nananawagan sa ICC dahil yan man po ay isang legal na proseso. Talagang bahala mga abogado ni Tatay Digong dyan. Pero karamihan po dito ay mga Europeans at hiningi nila lalong-lalo na sa gobyerno ng Holland na siyang nagkukulong kay Tatay Digong na hindi dapat magpatuloy ang pagkakakulong dahil ito'y labag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. So yan po ang bagong sigaw ng mga Pilipino dito sa Europa. No? At tama naman po ang sigaw nila, no? Dahil lilinawin ko lang po, itong kulungan nito kung nasaan si Tatay Digong, yan po ay kulungan ng Holland. Kumbaga, binabayaran po ng ICC ang mga space na ginagamit nila sa Dutch government. At lahat ng gwardiya po dyan ay empleyado ng Dutch government. So, kung siya ay nakakulong ngayon at itong pagkakakulong ay paglabag sa kanyang karapatang pantao, ang lumalagabag po ay mga ahente ng gobyerno ng Netherlands. Kaya ang panawagan po ngayon sa Dutch government at sa European Union, dahil kabahagi naman po ang Netherlands ng European Union, ay palayain dahil ang kidnapping ay illegal, labag sa right to due process ng ating Pangulo. Now, tungkol naman po sa aking kalagayan, well, nagkaroon po ng anunsyo na padadaanin daw nila sa Interpol yung aking warrant of arrest. Well, unang-una, wala pa po ako nakikitang kahit anong warrant of arrest. Sa totoo lang, no? Nababasa ko lang yan sa periodiko. Pero ang proseso po kasi dyan, titignan ng judge kung mayroong probable cause, no? At ako naman po naniniwala dahil doon sa resolution mismo ng mga piskal, ang kanilang basehan lang. Kaya ako dinimanda ng isang non-bailable human trafficking ay dahil daw ako ay nag-text at tumawag, nag-inquire kung anong status ng application ng Lucky South 99 para magkaroon ng lisensya at nagtanong ako kung meron pang mga kulang ng dokumento, no? Yan ba ho'y krimen? Hindi po. Kaya ako'y buong tiwala na ang West naman ay titingin doon sa probable cause, no? At obligasyon naman po nila yan na bago nila pirmahan ang warrant of arrest, dapat satisfied sila na merong probable cause talaga. Pero ganun pa man, maski meron pong warrant of arrest, ang Interpol po, unang-una, mahilig nilang talagang ituro ang kamay sa Interpol. Nalaman naman po natin na sa kaso ni Tatay Digong, hindi talaga dumaan yan sa Interpol, no? At talagang kinidnap lang ng mga otoridad sa Pilipinas si Tatay Digong at dinala sa The Hague. Pero gayon pa man, bakit po hindi ako natatakot? Kasi ang Interpol po, international police organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga bansa na kasapi ng Interpol, kasama po ang Netherlands. So ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch Police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch Police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma
na hindi mapabalik dun sa bansa kung saan ako nanggaling, in my case, Philippines. Dahil ako nga po ay ginigipit at biktima ng unjust prosecution. So it's not as if meron pong pulis na nakadamit, may asylum yan. Hindi yan po pwedeng mahuli at hindi yan po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. So, ang problema po sa kanila, puro fake news sila. Pati nga, alam nyo, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan itong warrant of arrest nito. Wala naman ako nakikita pang warrant of arrest. Kung may warrant of arrest ako, ba't hindi nila ipakita? Nagsimula pa raw sila ng search, mga tracker teams. Hello, ayan o, yan ang kulungan ni Tatay Digong. Narito si Harry Roque, nag-a-apply ko ng pera para magkaroon pa kayo ng tracker team. Ano yan? Kaya kayo bumuo ng tracker team para hanapin ako para may pondo na makurakot ninyo. Eh alam na alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan o, araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Dahil ayan, dyan sa likod ng bakod na yan, nandyan si Tatay Digong. Ang naiisip ko lang, kaya nag-tracker team pa kayo para sa akin, kukurakutin nyo yung pera. Kasi habang may tracker team, may pondong hihingin. At hindi naman kayo po pwede pumunta rito na kayo mismo mag-aresto dahil baka naman hulihin kayo ng Dutch authorities. Because that is usurpation of Dutch police authorities. Eh gawin nyo yan para makulong kayo dito. Kaya lang, pag kayo nakulong dito, padadalhan na namin si Tatay Digong ng bulad. Hindi kayo pa pwedeng mag-share. Para kay Tatay Digong lang yan. Dahil hindi kayo mabubuting tao. Para kay Tatay Digong lang ang bulad. So, fake news po yan talaga. Puro fake news sila, no? But anyway, maya-maya po magla-live tayo muli sa Mali Field, no? Dahil napadami pong tao. Pero ngayon, nakikita ko ilang mga kababayan natin. Saan po kayo galing? Tiga din ako 35 years na ako dito. 35 years. Pero simula talagang Duterte kami. Duterte. Kahit Bisaya ang kasama. Oo. Pumunta ba kayo sa Mali Field, maya? Nakita-kita ka nga po sa pwede. Ah! Ako yun. Namamalegi po ako dito. Kaya nga. Oo. Kayo po. Oo. Kasi saan po kayo? Taga Switzerland. O, ba't po kayo nandito ngayon? Abay, para kay Tatay Digong. Oo. Ano po mensahe nyo kay Tatay Digong? Maghinahon lang at makukuha natin. Oo. Pupunta ba kayo sa Mali Field? Problema mo. Maya-maya po. Maya. Maya-maya po, pupunta sa Mali Field. Kayo po, hi. Saan po kayo? Kakadating nyo lang. Saan po kayo galing? California. Wow! Mga top notchers for the day, ha? Dahil California and London. Taga London din po ako. Doon ako nag-aaral. Okay. Hello. Taga London din po. Bakit po kayo ngayon narito? Support. Oo. Meron din po pagtitipon sa Mali Field. Pupunta rin kayo doon, no? Anong oras ba? Ngayon na, ongoing. Hanggang alas 6 naman yun. Nag-marcha na kami papuntang ICC. Nagbigay ng petition. Yes. Tapos, nagpunta lang ako dito. Dalan ko maraming mga Pilipino.